Gawa rin sa alamang o maliliit na hipon ang shrimp paste nila dito sa Thai-O. Ang pamilya ni na Joanne, mahigit 8 dekada nang gumagawa nito. So ito yung mga alamang na nakukuha nila, ang gagawin nila ngayon dito, i-grind ngayon nila ito na talagang maliliit na maliliit. Tapos pagkatapos nun, ipapatuyo nila sa mga ganitong klase ng bilao para mawala yung moisture, mawala yung mga water niya. Tapos, pagkatapos nun, pag na-dry up na siya completely, gagawin na siyang ganito, bricks. So, yung process nito parang mga 3 days bago maging ganito kaagad kasi kailangan talagang completely dry. Sa atin, ganito rin ba yung proseso? Yung mga taga Visayas tsaka Mindanao dyan, ganito rin ba gumawa ng ginamos? Kasi parang pareho eh. Pero bakit nga ba ganito ang shrimp paste nila? So, ganito yung itsura ng shrimp paste kapag na-dry out na siya for 3 days. Ang gagawin natin ngayon, gagawin na natin siyang bloke-bloke, katulad nito. Kasama ko dito. What is your name, sir? Choi Chanwa. Choi Chanwa. My name is Kara. Okay, we start. Okay. Follow, yes. Ay. Parang clay siya. Kailangan lagyan ng oil kasi dumidikit. Kaya pala. Ang hirap kasi. I will just take it out, okay? Like that? Okay. Yun o. Mas madali ka kapag kamay lang. Tsaka yung flavor ng kamay ko. Masarap yun. Okay. And then I put inside here. Okay. Yan. This side. That side! Sorry! Okay. Baliktad pala ako. Kinakamay talaga na nila. Oh, very good. Very good! Very good! I can work here. No. Okay lah. Okay na. And then? Alright. Okay. I got it. Okay. Tignan nyo to. Okay. Finish? Mas maganda sa paningin at mas madali raw ibenta ang kanilang shrimp paste sa ganitong forma. Tradisyonal ang paggawa ng kanilang mga produkto. Pero ang pagtitinda, moderno. Ibinebenta na rin kasi nila ito online. Dahil itong Thai-O ay medyo malayo doon sa mainland ng Hong Kong, hindi naman maraming tao yung nakakapunta dito. Ang ginagawa nila, nagla-live selling sila on the internet para mabenta rin nila yung kanilang mga produkto. So, are you live already? Yes. Live? Yes, we are ready. Oh, okay. Is there a buyer already? Yes. Karaniwang ginagamit ang shrimp paste para pampalasa sa sinangag at iba pang mga ulam. Actually, nung bata ako, ganito lagi kong kinakain eh. Yung kanin, tapos hahaluan ko lang siya ng bagoong. Sarap! Tapos ito naman ay pork with shrimp paste also. Parang binagoong ang baboy siguro, di ba? Okay, tikman muna natin to. In-expect ko na maalat. Hindi siya maalat. Hindi overpowering yung alat niya. Parang binagoong ang baboy pero less salty. Ito yung parang binagoongan rice nila. Ay! Pareho nung atin. Parang bagoong rice din natin. Mas may fishy taste lang siya. Mas lalalasahan mo lang yung dagat, yung lansa ng isda or lansa ng bagoong. Ginigisa kasi natin yung bagoong natin, saka nilalagyan natin ng maraming garlic. Yung sa kanila kasi, ginger yung nilalagay nila pagtanggal ng lansa. At dahil nasimulan na natin, ay ituloy-tuloy na natin ang food trip sa Thai-O. Tikman na natin itong mantis shrimp. Alupihang dagat.
Lasang sunog. Overcook, kuya. Lasa siyang yung, alam mo yung pusit na, daing na pusit, dried pusit, ganun yung lasa niya. Puffer fish, okay. Okay, ito na yung puffer fish. Or yung butete, di ba? Sa Pilipinas. Pwede. Ito pwede. Tastes good. Tastes good. This one, I like. Manamis-namis siya ng konti kasi nilagyan niya ng honey. Tsaka hindi siya kasing kunat. Pwede to. Manamis-namis ng kaunti. Puffer fish! Puffer fish, the best! Yeah, sure. I love the puffer fish. Thank you! Bye-bye.